Magandang gabi po sa ating lahat ang aking ipabahagi. Sa gabing ito ay makikita sa 1 Chronicles chapter 4 verses 1 to 6. Ito po ang nakasaad. Ito ang iba pang lahi ni Judah, sina Perez, Hezron, Carmi, Hur at Shubal. Ang anak ni Shubal na si Riaya ay ama ni Jahat. Si Jahat ang ama ni Ahumay at Lahad. Sila ang pamilya ng mga Zoratita. Ito ang mga anak ni Itam, sina Jezreel, Ishma at Idbas. Si Hasilel Puni ang kapatid nilang babae. Si Penuel ang ama ni Gidor at si Izer ang ama ni Hosea. Sila ang mga angkan ni Hur na panganay na anak ni Efrata. Si Hur ang ninuno ng mga taga Bethlehem. Si Asyur na ama ni Tikua ay may dalawang asawa, sina Hila at Naara. Ang mga anak na lalaki ni Naara at Hashur ay sina Ahuzam, Hefer, Temini at Hashtare. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking ilalahad ay mula sa aklat ng unang mga kronika, Kabanata 4, talata 7 hanggang 12. Naging anak naman niya kay Hela sina Seret, Isar at Etnan. Si Kos ang ama ni Anub at Sobeba at ng mga angka ni Ahel na anak ni Harum. Si Habes ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Habes ang ipinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, "Masyado akong nahirapan ang ipanganak ko siya." Ngunit nalalang si Habes sa Diyos at ng Israel at sinabi, "Pagpalain po ninyo ako, paluwak ninyo ang aking lupain. Samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawi ang makakasakit sa akin." At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Si Caleb na kapatid ni Suha ang ama ni Mehir na ama naman ni Eston. Si Eston ang ama ni Nabet Rapa, Paseya at Tehina na siyang nagtatag ng lungsod ng Nahas. Ang mga apo nila ang nanirahan sa Reka. Yun lang po. Amen. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng unang kronika, chapter 4, verses 13 to 18. Ang mga anak na lalaki ni Kenas ay sina Otniel at Seraya. Ang mga anak ni Otniel ay sina Hatat at Meonotai. Si Meonotai ang ama ni Ofra. Si Seraya naman ang ama ni Joab na nagtatag ng lambak ng mga panday. Tinawag itong lambak ng mga panday dahil doon nakatira ang maraming panday. Ito ang mga anak na lalaki ni Caleb, na anak ni Jefone, sina Iru, Ela at Naam. Ang anak na lalaki ni Ela ay si Kenas. Ang mga anak na lalaki ni Jehalelel ay sina Zif, Zifa, Teria at Asarel. Ang mga anak na lalaki ni Ezra ay sina Jeter, Mered, Efer at Jalon. Asawa ni Mered si Bitia na anak ni Faraon. Ang mga anak nila ay sina Miriam, Shamay at Ishba. Si Ishba ang ama ni Estemoa. May asawa rin si Mered na taga Judea. At ang mga anak nila ay sina Jered na ama ni Gedor, Heber na ama ni Soko, at Jikutel na ama ni Zanaua. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa unang kronika chapter 4 verse 19 to 24. Napangasawa ni Hodia ang kapatid ni Naham. Ang isa sa mga anak niya ay ama ni Kayla na Garmita, at ang isa naman ay ama ni Estemoa na Maakateo. Ang mga anak na lalaki ni Shimon ay sina Amnon, Rina, Ben-Hanan at Tilon. Ang mga angkan ni Eshi ay sina Sohet at Ben-Sohet. Ito ang mga angkan ni Shela na anak ni Juda, si Ir na ama ni Leka at si Laada na ama ni Maresha. At ang pamilya ng mga taga-gawa ng telang linin sa Bet-Ashbeya. Ito pa ang mga angkan ni Shela, si Joachim, ang mga mamamayan ng Kozeba, si Joash
at si Saraph na namuno sa Moab at sa Jashubi-Lehem. Ang talaang ito ay mula sa matagal ng dokumento. Sila ang mga papalayok na nakatira sa Nitaim at Gedera. Nagtatrabaho sila para sa hari. Ang angkan ni Simeon. Ang mga anak na lalaki ni Simeon ay sina Nemuel, Jamin, Jarib, Zera at Shaul. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi sa ating devotion ay makikita sa unang Kronika, Kapitulo 4, versikulo 25 hanggang 30. Ito po ay kay Miraflor. Ito po ang nakasaad. Si Shaul ang ama ni Shalom. Si Shalom ang ama ni Mibsam. At si Mibsam ang ama ni Mishma. Si Mishma ang ama ni Hamuel. Si Hamuel ang ama ni Sakor. At si Sakor ang ama ni Shimi. May 16 na anak na lalaki si Shimi at 6 na anak na babae. Pero kakaunti lang anak ng mga kapatid niya. Kaya ang buong angkan nila ay hindi kasindami ng mga mamayan ng Juda. Tumira sila sa Beersheba, Molada, Hazar, Shual, Bilha, Izim, Tulad, Betuel, Horma, Siklag. Yun lang po. Maraming salamat po rin ng Panginoon. God bless. Hello po, good evening. Ang aking pong Bible verse for today is from 1 Chronicles chapter 4, verses 31 to 36. Bet Markabot, Hazar Susim, Bet Biri, at Saaraim. Ito ang kanilang mga lungsod hanggang maging hari si David. Kanila rin ang 5 lungsod ng Etam, Ain, Rimon, Token, at Asan. Pati ang mga nayon sa paligid nito hanggang sa bayan ng Baalat. Ito ang talaan na kanilang iniingatan tungkol sa kanilang mga angkan at mga lugar na kanilang tinirhan. Habang sila'y narito, mayroon silang sariling talaan ng kanilang angkan. Ito ang mga naging pinuno ng kanilang mga angkan. Mesobab, Jamlek, at Josa na anak ni Amazias, sina Joel at Jehu na mga anak ni Josebias na anak ni Seraias na anak naman ni Asiel. Sina Elionai, Jaakoba, Jesoaias, Asaias, Adiel, Jasimiel, at Benaias. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless us. Muli po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin po ang Panginoon sa binigay sa ating pagkakataon na tayo makapagbahagi muli ng ating devotion para sa araw na ito. At ang ating pong tatalakayin o ipinagkaloob sa atin ang 1 Chronicles chapter 4 verse 37 to 43. Sabi po dito, ito po yung talaan ng mga lahi ng tribes ni Simeon. So dito po sa talatang ito, ipinapakita po kung paano sila naghahanap ng mas mainam na lugar upang manirahan at paano nila nilupig yung mga kalaban upang makamit po ito. So ipinapakita po dito yung kalagahan ng pagtutulungan ng mga pinuno, no? At ang patnubay ng Diyos para sa tagumpay, no? Dito makikita natin na sa pagkakaisa at pagtutulungan, ito po ay isang paalala, no, na kapag nagkakaisa ang isang grupo o body ng simbahan ay mas madali pong maabot yung layunin. So dito mapakita din po dito yung pagtitiwala sa Diyos ay napakalaga po, no? Bagamat hindi po dito nakita natin na tasang binanggit yung
Diyos sa bawat talata, makikita po natin sa konteksto ng ating binasa, yung kanilang tagumpay ay bunga po ito ng pagpapatnubay ng ating Panginoon. At sa ating mga desisyon at paglalakbay sa buhay, dapat po nating unahin ang pagtitiwala at pagsunod sa ating Panginoon. So, dito makikita po natin na yung paghahanap nila ng bagong tirahan ay simbolo rin po ito ng paghahanap natin ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. So dapat po tayo maging bukas sa anumang sitwasyon at kalagayan ng ating buhay, sapagkat lagi po natin tatandaan na ang ating buhay ay ito po ay nasa pagpapatnubay ito ng Panginoon. So purihin po Panginoon, and God bless muli sa ating lahat.